para po sa ating pagdinilay o mga pagdinilay. Una, cheerful disposition. Masayahing disposisyon. Ito po yung isa sa magandang katangian na ipinakita o isinabuhay ng santo na atin pong ipinagdiriwang sa araw na ito. Si San Felipe Neri. No ho. Siya po ay isang pari. No ho. Pero doon sa kanyang pagiging pari, ang isa ho sa nakita sa kanyang buhay ay yung pagiging masayahin o pagkakaroon ho nung masayahing disposisyon o masayang disposisyon sa buhay bilang pari. Saan ho nagmula yung cheerful disposition ng santong ito? Is not outside but inside. Hindi po sa panglabas, kundi sa kalooban sa kanyang puso. In his heart, he was cheerful. His heart, ang kanyang puso ay mayroong cheerful disposition. Diba? Kaya dahil siya ay merong cheerful disposition sa kanyang puso, huwag tayong magtataka. The way he think, the way he look, the way he speak, the way he act, the way he live. Yung paraan ng kanyang pag-iisip, pagtingin, pagsasalita, paraan ng kanyang buhay, paraan ng kanyang ipinakita nung siya'y nabubuhay pa bilang tao, bilang Katoliko, bilang pari. Ano ang nakita sa kanya? Cheerful disposition. Mga kapatid, napakaganda hong paalala sa atin na yun din po ay merong isang aral na ganito na dapat tingnan sa ating personal na buhay. Kumusta na ang iyong disposisyon sa buhay mo ngayon at this moment? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Look at yourself. Panahon ng pandemic, ang hirap kumilos, lagi nang may face mask, lagi nang may face shield, observe ang social distancing, daming nawala ng hanap buhay. Diba? Hindi basta makagala. Kakalungkot eh. Nakakawala ng pag-asa. Pero ang ganda ng itinuturo ni Saint Philip. Happy disposition, cheerful disposition. Saan magsisimula? In your heart. Inside. Make your heart happy. Make your heart na magkaroon ng cheerful disposition. Yung tendency ng tao, kuminsan sanasabi natin, yung anak mo, pinapasaya mo sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang gusto, pinapangiti mo, pinapasaya mo yung ibang tao. Siguro sa pagkakataon namang ito, pasayahin mo din man naman yung puso mo. Kung napapasaya mo siya, bakit hindi mo mapasaya yung sarili mo? Kung napapangiti mo siya, pangitiin mo rin yung sarili mo. Help yourself. Magkaroon ka rin, magsumikap ka rin ng cheerful disposition. Inside. Kahirap na nga ho ng buhay na ito. Hindi ka pangangiti. Sa dami na ng ating pinagdadaanan, ay hindi ka pangingiti. Hindi ka pa magsusumikap na maging masaya. But be aware, mga kapatid,
This cheerful disposition ay hindi po dahil sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Hindi ho yung saya na ibinibigay ng alak, hindi ho yung saya na ibinibigay ng bisyo, hindi po yung saya na ibinibigay ng mga bagay na ibinibigay ng mundo, hindi po yung saya na ibinibigay ng kasalanan. But a cheerful disposition that come from God. Isang masayang disposisyon na galing sa Diyos. Masayang disposisyon na galing sa ating Panginoon. Masayang disposisyon na galing sa ating relasyon sa Diyos. Ask Him, ask God. Hilingin po natin sa Diyos na magkaroon tayo ng cheerful disposition para kahit nabibigatan, sasabihin mo, may ngiti pa rin ito. Kahit may problema, may solusyon pa rin ito. Kahit merong pinagdadaanan, malalampasan ko rin ito. Cheerful disposition. Galing sa Diyos. Kung minsan kasi ang tendency po nating tao, yung mga saya na ibinibigay ng mundo, yun na lamang yung magpapasaya sa iyo. Hindi, mga kapatid. Pangsamantala lamang ho ang ibibigay ng mga yan. Pangsamantala lamang po, lilipas lamang po yan. Halimbawa, cellphone. Nakakuha ka ng maganda, ay may lumabas na bago. Gusto naman maganda. Yung saya mo na naibigay nung una, wala na. Naghahanap ka na uli ng bago. Yung cheerful disposition na ibibigay ng Diyos, hindi ganyan. Hindi ganyan. Panghabang buhay. Hanggang bago ikaw mamatay. Hanggang sa kamatayan at after ng kamatayan, yun pa rin, yung cheerful disposition na yun, mararanasan mo saan? Doon sa buhay na walang hanggan. Kaya saan ka pa? Eh di yun yung ating pipiliin. Yung masayang disposisyon na nanggagaling sa Diyos. And God is willing. Willing po ang Diyos na ibigay iyon. Bakit? Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Ay digay ang masayang disposisyon ay mabuti. Ay bakit ka naman ito hindi ibibigay sa atin ng Panginoon? Ay hindi mo lang kasi pinapansin. Kasi ibang bagay na nagpapasaya sa iyo ang iyong pinapansin at ang iyong pinagkakaabalahan. Kaya yung masayang disposisyon na nanggagaling sa Diyos, hindi natin makuha-kuha. Hindi natin maranasan. Kaya naman, kapag dumadating yung pagsubok, ay tayo suko na agad. Kaya naman, pag dumating yung masamang nangyari, tayo iyamutin. Pag napagsalitaan halimbawa ng masama ng iba, gusto na agad ay bumawi. Gusto na agad ay mambanat. Diba? You see now the reaction of human? Biglain. Bakit? Kasi wala yung masayang disposisyon. Wala yung cheerful disposition. Kaya, gusto mong mabawasan ng iyong init ng ulo. Kaya gusto mong mabawasan yung bigat ng iyong kalooban. Kaya gusto mong mabawasan yung pagiging iyong saltikin. Ask God to have a cheerful disposition. Kasi magpapagaan niya ng kalooban. Kasi magpapagaan niya ng isipan. Kasi magpapaganyan ng iyong kilos na ibinibigay sa iyong kapwa. Kasi magpapangiti iyan sa iyo. Not just inside, but outside. Amen? Cheerful disposition. Pangalawa, ambisyon. It is good to have a ambition.
Hindi po masama na magkaroon ng ambisyon. Bakit? Kasi bawat isa may pangarap, bawat isa may ninanais, bawat isa may gusto. Meron akong sariling ambisyon. Meron ka. Kanya-kanya tayo. Sa mabuting balita, meron din pong nag-ambisyon. Sino po yon, mga kapatid? Ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ang kanilang inambisyon na ito. Panginoon, Guro, kami ho ay mayroong hihilingin sa inyo ha. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sabi ng magkapatid, pwede ka ho na kami ay makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Kaganda naman ho ng ambisyon ng magkapatid eh. Di ka? Kasi ang gusto nila, right and left of Jesus kapag nasa kaharian na. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Ayan, teka muna. Wala akong karapatan para diyan sa inyong ninanais, ang Ama. Ang Ama ang may karapatan at yan ay para sa kanyang mga pinaghandaan. Mga kapatid, minsan may mga bagay tayo na ambisyon hindi po ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero huwag sasama ang loob sa Diyos. Kasi alam ng Diyos, alam ni Jesus kung ano ang ambisyon na mas makakabuti sa atin. Alam niyo mga kapatid, para hindi tayo magalit sa Diyos dahil hindi binibigay yung ating ambisyon o nais, pag ikay magdadasal, samahan mo, Lord, ito po yung gusto ko. Sa bandang huli ng iyong panalangin, Lord, kung ano po ang inyong kalooban, yun po ang mangyari. Halimbawa, gusto mo na magkaroon ng ganito, katagal-tagal mo ng gusto, katagal-tagal mo ng pangarap, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin? Lagi mong ipinagdadasal. Pero, pag doon sa iyong pagdadasal ay sinamahan mo, Lord, kung ano po ang inyong gusto, yun na lamang po ang aking tatanggapin. So kahit hindi ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi ka magagalit. At kung ikaw ay nagdadasal at nakikipag-ugnayan sa Diyos, mga kapatid, sana makita din natin, pag-isipan din natin, is it the ambition of God? Ito ba yung ambisyon ng Diyos para sa akin? O ito'y sarili ko lamang ambisyon? Hindi natin tinitingnan ang ambisyon ng Panginoon sa atin. Ang gusto natin, yung ambisyon natin, ang sundin ng Diyos. Mga kapatid, baliktadin po natin. Dapat yung ambisyon ng Diyos ang ating sinusunod. Hindi ang ambisyon natin. Mas maganda ho yun. Kita po natin yung ambisyon ng dalawa. Itinama ni Jesus Itinama ng Diyos. Mga kapatid, is your ambition, ang iyo bang ambisyon ay makadiyos? O ito'y gusto mo lamang o ito'y makamundo o makamakasalanan? Kung minsan dahil sa ambisyon, kahit ikaw ay magpapatay, ginagawa. Kung minsan dahil sa ambisyon, kahit ikapahamak ng dignidad ng ibang tao, ginagawa. Is that the right ambition? No! Hindi. Lulukuhin mo yung asawa mo, ikaw ay mangangalun niya. Tama ang ambisyon iyon. Gaano mo sinaktan ng iyong asawa? Gaano mo sinaktan ng iyong mga anak? Is that a right ambition? Hindi. Hindi. Kaya, go back to basic, mga kapatid. You pray. We pray. We talk to God so that we can see the right ambition and the ambition of God for us.
para yun ang ating gawin. You pray so that you can choose the right ambition for you. Amen? Do not choose the wrong ambition. Mga kapatid, sa misang ito, dalawang bagay po yung ating tingnan. Cheerful disposition and right, good ambition.